92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita bibitawan. Andito na rin ang bagong magiging besi ng mga ebab na binitawan. Siyempre, walang iba yan ang baby mo pagdating sa radyong nag-isang DJ May for the main event. Kaya naman samahan niyo ako ngayong gabing ito hanggang 12 midnight tayo. Time check muna, 11:36 na po ng gabi. Ayan, magandang gabi. Metro Mega Manila, kamusta po kayong lahat? Ganon din dito sa 102.3 Baguio. 97.5 Jensen at sa lahat ng nakikinig sa atin through our FM Radio Philippines app. Mapaluzon, Visayas at Mindanao. Maayong gabi sa inyong tanan. At sa lahat ng Android user dyan, i-download nyo na ang aming app. Pumunta ka na sa Google Play Store at hanapin na ang FMR Philippines. Nang sa ganon, kami ay napapakinggan mo. At kung gusto mo ng good vibes, ng tawanan at masasarap na kwentuhan, diba? May kasama ka na mapagabi man o umaga. Ayan, gusto ko lang din batiin ang mga ka-vibes nating OFW, mga riders, drivers, vendors, security guards, police stations, yung mga barangay tanod natin na rumoronda ngayong gabing ito. Ayan, gusto ko din batiin na magandang gabi ang aming mga security guard dito sa may Greenland, Cainta. Uy, magandang gabi po sa inyong lahat. At tayo ay live na live sa ating YouTube live stream. 92.3 FM Radio Manila. Ayan, kamusta po kayo? Yung mga nanonood ngayon dito sa ating live stream. Ayan, andyan din sila. Adriel Sabroso, Mary Dulay, Gloria King, Gerard Misiano, William Mortel, Chop Agaid, Boss Noy. Ayan yung mga taga Cavite, Rosario. Happy birthday! Paulo Bordado. Ayan, may God bless you. And sana mas maging masaya ang iyong taon ngayon. Ayan, more birthdays to come. Happy birthday, Paulo Bordado. Andyan din si Lawrence Manipor, Daniel Yap, at si Anton. Oo, na talaga namang masugid na tagapakinig natin simula nung first time tayong umere. Ayan, maraming salamat sa pakikinig. At syempre, abangan ng ating Arangkada Balita 2025 midterm election special coverage sa May 12 at 13 sa Lunes at Martes na mapapanood sa PRTV Channel 31 at mapapakinggan sa DWPM Radyo sa 30 at dito sa favorite mo 92.3 FM Radio Manila at sa mga FM Radio regional stations nationwide. Alam ko ito ang pinakahintay nyo ngayong gabi. Kaya naman, sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa Main Confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman para sa ating letter sender tonight na naglakas loob mag-share ng kanyang confession, ay basahin na natin ang kanyang sulat. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Claudine. Nakatira ako sa Pampanga. Avid listener ako ng inyong programa. Naging habit ko ang pakikinig ng radyo bago matulog. Medyo old school kasi ako, DJ Main. Mas gusto kong makinig ng radyo habang nagpapaantok. Ang sexy talaga ng boses mo sa radyo, DJ Main, kaya lagi kita pinapakinggan. Ako pala ay 27 years old at isa akong tomboy. Sa kabila ng pagiging tomboy ko ay babae pa din akong manamit. Madaming nagsasabi sa akin na sayang daw dahil maganda at sexy ako. May mga nagbibiro pa nga na kahawi ko daw si Bella Padilla.
Hindi ba pwedeng si Sam Milby na lang? Single ako, DJ Main, at ready na ulit pumasok sa relasyon kung sakaling may dumating. Isang araw, naisipan kong mag-download ng isang dating app. Medyo tinatamad na kasi akong lumabas at makipag-socialize, kaya naisipan kong maghanap na lang ng ka-date online. Sa aking pagbe-browse ay may babae akong natipuhan. Itago na lang natin siya sa pangalang Joanne. Maganda siya, medyo morena, at may kalakihan ang kanyang hinaharap. Nag-chat ako sa kanya at mabilis naman siyang nag-reply. In fairness, ang bilis ha. Ganito pala kapag online dating. Basta compatible kayo, hook up agad. Fast forward, DJ Main, kahit online lang ay nagkasundo kami ng maging officially. Medyo iba na sa nakasanayan ko, pero sige lang, baka naman mag-work din. Madalas kaming mag-video call ni Joanne, lalo na tuwing break time namin sa trabaho. Doon ko nalaman na halos magkaedad lang pala kami. Late bloomer si Joanne. Kumbaga, late na nung na-realize niya na attracted pala siya sa kapwa babae niya. Dito niya din inamin sa akin na ako pala ang unang babae na nakarelasyon niya. Nalaman ko din na isa pala siyang financial advisor sa isang kilalang insurance company. Madalas raw siyang nasa labas para i-meet ang mga possible clients na kukuha ng insurance sa kanya. Sa loob ng isang linggo ay tuwing Friday lang daw siya pumapasok on-site sa kanilang opisina sa Ortigas. DJ Main, kahit madalas kaming mag-video call ay never pa kaming nagkita ng personal. Kahit ilang beses ko na siyang niyaya para magkita ay palagi siyang tumatanggi. Isang Biyernes, nag-decide ako na isurprise siya at dalawin siya sa kanyang opisina. Excited pa nga akong lumuwas dahil madalang na talaga akong lumabas. Pagdating ko sa kanyang opisina ay aksidente kaming nagkasalubong sa hallway. May ka-holding hands siyang lalaki. Nagkatinginan kaming dalawa pero hindi niya ako pinansin. Doon ko nalaman na may asawa na pala si Joanne. Bumalik ako ng Pampanga na durog ang puso, DJ Main. Ako pala ang masusupresa sa ginawa ko. Pagkatapos ng araw na yon ay never na akong nag-chat sa kanya. Binlock ko na din siya sa social media accounts ko. Nag-uninstall na din ako ng dating app at nangakong never na akong gagamit ng mga ganitong apps sa paghahanap ng pag-ibig. Ano pong maipapayo niyo sa akin? Hindi ko po alam kung paano ang mag-move on sa pangyayari. Maraming salamat sa pagbasa ng aking liham, DJ Main, from Claudine of Pampanga. Para sa mga gusto magbigay ng opinion nila, komento, ay pwede kayong sumali dito sa ating live stream sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila. Alam mo, ako, Claudine, ka-vibes, baby ko. Hate na hate ko talaga ang surprises. At ayoko din nasusurprise. Kasi mangyayari talaga dyan yung expect the unexpected. At ramdam ko yung nararamdaman mo ngayong, Claudine, at yung naramdaman mo on that moment. Yung parang binuhusan ka ng malamig at mainit na tubig, tapos sabayan pa na nanginginig yung kamay mo. Tapos, mismong dalawang mata mo pa ang nakasaksi at nakakita. Talaga naman, hindi mo ma-explain, ang hirap explain ng nararamdaman mo o naramdaman mo on that moment. Pero ganyan man ang nangyari, isipin mo pa din yung positive side nito.
Kasi nalaman mo ng maaga at ikaw mismo ang nakasaksi, hindi mo na kailangan marinig pa sa iba, 'di ba? Kasi mas mahirap 'yun eh. Mag-overthink ka na. 'Di ba? Lalo na kung ikaw ay yung tipo ng taong overthinker. Na lahat ng bagay, lahat ng sasabihin sa'yo ng ibang tao kung ano-ano na yung pumapasok sa isipan mo. Hanggang boom! Sasabog ka na lang. Mas maganda na yung ikaw mismo ang nakasaksi. Mas klaro. At mas maganda na yan habang maaga kesa tumagal pa at nagmukha kang tanga. And we don't know ano ba talaga intention sa'yo ni Joanne. Bakit pa siya pumasok sa isang dating app kung siya ay may asawa na? Well, siya lang ang makakaalam niyan kung ano nga ba talaga ang kanyang purpose, anong atensyon niya, anong dahilan niya. Sabi nga ni William Mortel, ouch, ang sakit pala nun, taken na si babae. Yes. Yung akala mo yun na, pero hindi pala. Yung pinasabik ka lang, pero hindi pala sa'yo nakalaan. So, it is what it is. Hindi ko nilalahat pero kasi hindi naman lahat ng bio na nakalagay sa dating app ng mga taong makakausap mo doon is totoo. Kaya nga sila naglalagay ng bio or ng kung anumang status nila doon sa profile nila is to please yung mga taong makakakita, makakadaan sa profile nila para maengganyo na kilalanin sila. Pero halos lahat doon is puro kasinungalingan. Kaya talagang nakakatakot ang kumilala sa isang dating app. Pero meron pa din naman na swerte at nakakatagpo at nagkakaroon ng happy ending. So sa nangyari dito kay Claudine, yun lang. Hindi siya sinuwerte. Pero may baon naman sa'yo na lesson. So hindi ka pa din talo, Claudine, kung iyong iisipin at di ka magpo-focus sa negative lang. Sabi ni Boss Noy dito, ouch! Wow, may ouch talaga. It hurts, pero maganda na nangyari yan. Kasi di mo malalaman na may asawa na pala siya at dapat naging tapat siya sa'yo sa pakikipagrelasyon. Gayong may asawa na siya, yan ang pros and cons. Ito naman sabi ni Kantoshi TV, walang mali sa magmahal online pero dapat mahal lang, wag mahal na mahal. Kaya wag kang may in love ng sobra online para pag nasaktan ka, hindi ganon kasakit at madaling mag-heal. Tanong nga ni Claudine, paano nga ba siya mag-move on? Well, to move on, you need to learn the hard way. Hindi mo need plastikin ang sarili mo. Umiyak ka kung kailangan. Nang sa ganon mailabas mo mailabas mo yung sakit na nararamdaman mo at nang sa ganon mabawasan itong sakit ng puso mo. And ang pag-move on, Claudine, step by step yan. Need mong pagdaanan lahat. Walang shortcut. You need to feel the pain para ma-heal ka. Then stop thinking na kasalanan mo kasi dahil nagtry ka pumasok sa dating app. Lahat naman tayo nagtatry, di ba? Kahit sa lahat ng bagay o kahit anong bagay. Nang sa ganun malaman natin kung ano yung swak sa atin at kung ano yung bagay sa atin. At kung saan tayo panalo, syempre. And dito sa nangyari sa inyo, ang may kasalanan is si Joanne. Dahil hindi siya naging totoo sa'yo. So, hindi ikaw ang nawalan, tandaan mo, Claudine, kundi siya. At siya ang magdadala niyan araw-araw sa pagkakamali niya na paglaruan yung feelings mo para sa kanya. Or yung feelings mo na lang as tao. Yung tipong ikaw naka-move on ka na, siya hindi pa. Kasi yung guilt nun, bit-bit niya yun. Now,
try to rest muna sa pag-ibig. Pwede ka naman mag-timepers eh. Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi ka na open para sa ibang taong makikilala mo pa. And wag mong isasarado ang puso mo sa possible na makikilala mo in the future at sa oras na ikaw ay totally healed na at ready ka na. Tandaan mo, Claudine, hindi lahat ng tao is katulad ni Joanne. So wag kang matakot mag-try ulit. Pero wag mo din madaliin para hindi ka ulit masaktan. Kasi minsan ganyan tayo, kakamadali natin. Hindi tayo nakapag-isip ng tama. Kakamadali natin dyan tayo nagkakamali. At kakamadali natin, madali rin natatapos ang lahat. Masarap pa rin yung lahat pinagdadaanan step by step. Sabi nga sa kanta, di ba? Let's take it slow. Para ramdam mo lahat. Lahat makikilala mo, ugali niya, ayaw niya, gusto niya, sino ba siya at ano ba talaga siya. So simula ngayong gabing ito, Claudine, ibalik mo yung dating Claudine. Oo. Yung bago ka nasaktan, yung bago mo nakilala itong Joanne na ito. Pwede mong balikan yung mga nagagawa mo noon na hindi mo na naipagpatuloy dahil simula nang na-in-love ka. Ganun tayo pag na-in-love tayo eh, di ba? Nakakalimutan na natin gawin yung mga gusto natin, yung goals natin, yung career natin. Kasi na-hook na tayo doon sa pagiging in love. Nakafocus na tayo doon sa tao. Ginawa na nating mundo yung tao lang. Kaya pag tayo ay nasaktan, sobra-sobra. Kasi hindi ka nagtira para sa sarili mo. Balikan mo yung hobby na meron ka, yung passion na meron ka, or maghanap ka ng bagong routine na pwede mong gawin. At doon mo i-divert itong atensyon mo at malaki ang maitutulong niyan para makalimutan mo si Joanne. Ito nga sabi ni William Mortel, marami ka pa daw makikilala maliban dito kay Joanne. Kaya sa susunod, Claudine, at sa lahat ng mga ka-vibes at baby kong nakikinig dyan at medyo nakaka-relate dito kay Claudine natin. Sa susunod, wag basta-basta ibibigay ng buong puso nang hindi pa nakikita ang buong katotohanan. Wag nyo munang madaliin ang lahat. Magsimula muna kayo sa friendship, kilatisin nyo, at lagyan mo ng boundaries yung pagtitiwala mo dun sa taong yun. Hanggat hindi pa siya nagpapakatotoo sa'yo at di mo pa nakikitang karapat-dapat siya para sa pagmamahal na kaya mong ibigay. Sabi nga, trust slowly, love deeply, but wisely. Ang pagiging tomboy mo, ang pagiging babaeng klase pa rin manamit. Ang pagiging ikaw, Claudine, isa kang magandang nilalang na may kakayahang magmahal ng tapat at darating ang panahon may magmamahal sa'yo ng totoo at buong buo. You don't lose someone who lied to you. You lose someone who never deserved you in the first place. Kaya iba pa rin eh, pag nakikilala mo ang tao personal. Diba nakikipag-socialize ka? Kesa yung online, hindi mo alam kung saan siya nakatira, wala kang idea, ano ba ang paborito niyang kulay, paano ba siya kumain, kapag gutom, o baka isipin niyo anong pagkain kasi. Yung hindi mo nakikita yung flaws, mas masarap kasi makilala ang isang tao at makita ang isang tao
through his or her flaws. Doon mo malalaman kung kaya mong tanggapin siya. Doon mo malalaman kung totoo siya. Kaya sana maging lesson na ito sa'yo, Claudine. Pero wag ka pa rin magsarado ng puso mo. Malay mo, susunod mo. Online mo din makilala. Pero this time, totoo na. Kaya wag kang matakot mag-try. Ganun talaga ang buhay. Trial and error lahat. Ayan, maraming salamat, Claudine, sa pag-share mo ng iyong confession. And sana nakatulong ako sa pag-move on mo. At kailangan mo din ng friends and family para may support system ka sa pag-move on mo. At yun nga, isa rin yan sa makaka-divert ng attention mo. Ayan, maraming salamat, Claudine of Pampanga. At sa lahat ng mga ka-vibes at baby kong may gusto i-confess kay DJ Main, ipadalin nyo na yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Or hindi naman kaya sa ating Viber 0954-406-1967. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Mapa radyo man, mapa FMR Philippines app, at mapa YouTube livestream natin. Kayo po ay mag-iingat. Thank you so much, Uy Dental Clinic, Vanity Lounge Aesthetics, Imprint Customs, Isabera Microblading, Hairty Culture by Caldana, Spink Philippines, Zebra Helmets Philippines. At pwedeng nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, Main Eugenio. At ang aking isang Facebook page, DJ Main 92.3. At dito sa favorite ninyo. Ayan, sa ating Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Ayan, magkarinigan at magkasama-sama ulit tayo bukas for another Main Confession. Samahan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 10 p.m. to 12 midnight. Dito lang sa favorite ninyo. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Kasama ang baby mo sa radyo. Ang nag-iisang DJ Main for the main event na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat nyo. Dahil meron nang magsasabi sa'yo ng good night, baby. I love you.